Taas yung kamay, maminamahal, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakila bagataon. Kulob mo sa amin sa araw na to, sama-sama mo naman kami dito sa loob ng bahay sambahan upang ay purihin, pasalamatan. Sambahin ka namin. Maraming salamat sa pagilos mo sa aming kalagitnaan, Lord, from the start of the service, from joyful, solemn song, song of praise for the great name, my God. Thank you so much that you blessed to be part of the service. The testimony that we hear from beloved brethren, Lord. The song of the choir. Thank you so much for the sweet holy presence so touching and moving in our midst, my Lord. I wish you, God, this moment, please anoint the humble servant to deliver beloved message to the brethren. I bind Satan, cast out hindrances in our midst, and believe and douse to the first leading prayer of our delivery pastor, with the Salmintine prophet of God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God. I'll receive and give double honor and respect to our beloved evangelist, Ms. Almeida, the end-time prophet of our loving God, and when we remember and cherish the blessed memories, precious teacher, beloved son, Pastor Lino Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my dearest brother, sister in Christ, at sa lahat ng webcast viewer natin na nanood sa buong daigdig. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat diyan nga nanonood. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Especially dito sa ating mga mabisita kung mayroon pa tayo. So maminamahal, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan, ang ating mga tainga sa pagpakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. It's time for us to listen and be attentive the hearing of the Word of God. Importante ito, pagkain natin kaluluwa, mga minamahal. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang ating pag-aralan sa araw na ito ay how to be strong spiritually as a Christian. Paano tayo maging malakas sa spiritual bilang mga Kristiyano? Alam naman natin ito, di ba? How to be strong spiritually as a Christian. Sabi ito, in a world filled with destruction. Ang mundong ito kuno ay puro distraction at challenges. Kaya very crucial daw for the believers to grow in their faith and spiritual maturity. Very crucial, napakahirap sa mga mananampalataya na tumubo sa kanilang panampalataya patungo sa spiritual maturity. Spirituhanon nga pagka-matured, tigulang. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Pero, hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. Number one, may mga bagay-bagay nga dapat malaman ng tao. Sabi nga dito, let us explore the three essential principles from the scriptures that will guide us in our pursuit of spiritual strength and excellence as followers of Christ. May tatlo ka principles na kailangan na sa Biblia nga mag-guide sa atin mahitungod sa spiritual strength, kalakasan, at maging excellent tayo nga mga sumusunod sa ating mahal na Panginoon. To become excellent as followers of Christ. Hindi basta-basta, may excellent po tayo. Amen ba? Amen. Maging excellent children of God tayo sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Ang number one, be strong spiritually as a Christian, desire excellent things. Para maging lumakas ka sa spiritual na buhay mo, ang palagi mo unang mithiin, i-desire sa puso, ay gagawa ka ng mga hindi basta-bastang mga bagay. Excellent things. Ano yung excellent things? Ano bang excellent? Halang doon. Amen? Amen? Hindi basta-basta. Mga bagay, mga malaking bagay, extraordinary nga bagay, imong gawin ito para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? You have to desire excellent things.
Pakibasa ay Philippians chapter 1 verse 10. Pakibasa. Ano yung ibig sabihin na excellent things? These are excellent things. Praise the Lord. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 1, ang talata ay 10. Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Amen. Palakpakan natin. Mga excellent pala, magaling, mga magaganda at magaling ng mga bagay. Amen ba? Philippians 1:10, an Apostle Paul urged, pinipili tayo, urge the believers to approve the things that are excellent as Christian. Kailangan gagawa tayo, pursigihin natin ating sarili, gagawa tayo ng mga magaling, the best na mga bagay bilang Kristiyano, upang tayo po'y makapalugod sa ating mahal na Panginoon. Amen? These are those things that are blessing to God. Gagawa tayo ng mga magaling na mga bagay na ito po'y makapagpalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. And align with His will. Align, kailangan naging natuno ay para sa Kanyang kalooban. Amen ba? Align with His will, our pursuit of excellence in our faith will lead us to grow spiritually and bear good fruits in our lives. Ang mga bagay na magaling, gumagawa tayo ng mga bagay na mabuti, magaling, the best, excellent things, ginagawa natin para sa ikalulugod ng ating Panginoon at para susunod sa Kanyang kalooban ay magdadala po sa atin ito. Magdadala sa atin ito ng pagtutubo natin, pag-grow natin spiritual, at tayo po'y mambunga ng mabuti sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen. Ano ba yung mga mabuting bagay? What is excellent things? So yung mga mabuting bagay, the best na mga bagay, magagaling na mga bagay na magawa natin sa Diyos, first of all, ay sambahin natin ang Diyos. Amen. Pangalawa, tayo po'y magpakabanal. Pangatlo, tayo po ay mangaral ng Ebanghelyo. Go and preach the gospel to every people. That is the Great Commission. Tatlo na yon. Apat, bring your tithes and offering to the church. You must to be faithful in giving. Amen. Amen. Then ano pa? So you must to do the good and excellent things kung anong pagkatawag sa'yo ng Diyos. Tinawag ka maging mga awit, so gagawa ka ng magaling na bagay para sa church bilang mga awit. Your faithfulness, yung katapatan mo bilang choir, as adults choir, as youth and singles choir, as Jesus' finest musical, and instrumentalist, preachers, lahat ng mga ginagamit sa church. Basta ginagamit ka sa church, ang tawag sa iyo, you are the workers in the vineyard of the Lord. So you have to do it excellent things. Gagawa ka ng mga bagay na magagaling para makapalugod sa Diyos at ito'y para makasunod ka sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. So sa ginagawa mong pagpursige, forging yourself to do excellent things, sabi, it helps you to grow. Makatulong sa iyo, matutubo ka sa spiritual maturity in serving the Lord. Bakit? Alam mo na ang magagaling, ang mabuting bagay para makapalugod sa Diyos, the same time, makatulong ka sa gawain ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya makita ng mga kapatiran, mature na yan. Glory to God yan, mature na yan. Alam niyang ginagawa niya na. Hindi mo natuturuan yan. Alam niya na. Kasi yung yung taong matured, matanda na, ay hindi na dapat turuan yon. Kasi matured na siya . Matured na. Matured ang pag-iisip, matured ang ginagawa. So ang talang ginagawa niya ay magaling at mabuti ikalulugod sa ating mahal na Panginoon.
Hindi na turuan mo pa eh. Alam niya na. Ano ang duty niya? Alam niya na yung duty niya. Alam niya na gampanin ang duty niya. Mabuting bagay, gawin niya excellent things. Alam niya na, hindi na sabihan pa. Sabihan mo pa, oy, sumamba ka. Mapagamit ka, magpuri ka, maglinis ka. Hindi na kailangan. Kasuin mo yung mga gamit sa church. Alam mo na yun. Kasi excellent things eh. These are excellent things. Ikaw na mismong gagawa ng bagay, you are the one who pours yourself to do what excellent things, mabuting bagay na magaling para sa kakalugod sa Diyos, din aligned to the will of God. Makita sa buhay mo, you are maturity spiritual Christian. May kinitaan ka, bibigay mo kaagad. Alam mo na, hindi na, magbigay ka. Baka makalimutan mo, hindi na. Kasi matured ka na eh. Alam mo na ang iyong ginagawa. Hindi na from time to time kuhiton ka pa, kalabitin ka pa, pasabihan ka. Hindi na. Kasi pag alam mo na ang lahat ng bagay, ang tawag sa iyo, spiritual matured. Palakpakan natin, Diyos. May example ako. Meron tayong adults choir dito. Hindi ko nabanggitin ng pangalan. Namroblema siya dahil yung anak niya sa Malaysia nag-abroad matagal ng panahon. Ngayon, matagal na tapos yung kontrata ng anak niya. So meaning, dapat pag finish-contract ka sa abroad, 2 years, halimbawa, pauwiin ka na sa bansang Pilipinas. Kaya pauwiin ka tapos ng kontrata mo. Pero ang ginawa, nagustuhan siya ng amo, hindi siya pinapauwi. Ngayon, yung kanyang amo, nagustuhan siya, kaya minsan, yung sweldo niya, hindi binibigay ng buo. Hanggang lumampas sa kontrata niya, ang gusto niya umuwi, ang ginawa ng amo ata, pinalipat sa ibang amo, para may trabaho siya. Yung beloved mama niya, namroblema dito. Beloved Ope, wawa anak ko, pre-request, prayer nga prayer. Sabi ko, wala imposible sa Diyos. Amen? Ang gawin natin, gagawa tayo ng mabuting bagay, excellent things. Sabi ko, magpasting ka. Dumalo lang at dumalo, magpuri. Ibigay natin sa Diyos sa ating problema. Wala imposible sa Diyos. God will make a way that seems to be no way. Ang Diyos sa gawa ng bagay, kahit mga bagay hindi na nga mahirap, God will make a way that seems to be no way. Even in the desert, gumawa siya ng ilog. Nga sa desierto, wala naman talang tubig. Kaya ng Diyos tayo gawin ang lahat ng bagay. Patuloy. So, anong ginawa ng Diyos? Because of prayer, faithfulness, He always desire to make excellent things para sa Diyos. Sila mag-asawa, samba lang, prayer. Ang Panginoon hindi ibingi. Napakinggan natin panawagan, nakita niya ang ating paggawa ng mga bagay nga para ikalulugod sa kanyang pangalan. So, anong ginawa ng Diyos? Pagbira niyang kambing, nabira ng kambing niya yung lupise, natalian yung kamay para malapit na putol. So, pinadoktor, pinatahi dito, binigay niya sa anak niya, pinapicturan. So, pinakita ata sa amo, mama ko, kailangan ko na umuwi. Ma'am, sir, yung mama ko na-discuss yung kamay. Sabi kanina nagulat sila Wala sila mag-expect unexpected. Dumating yung anak nila kahapon. Galing Malaysia. Yung ilang taon yung hindi binayaran, binigyan ng amo, binayaran siya ng amo. Pinauwi siya dito. Sabi ko, malalim, hindi natin kayang sukatin ang kalaliman ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Amen? Amen? Hindi niya in-expect. Ang ginawa, prayer lang. Puri lang, samba lang, patuloy lang. She trusts the Lord sa pangako ng Diyos. So, ang Diyos gumawa ng kapamaraanan. God will make a way. So, smooth ang pag-uwi ng anak niya. Yan, kasama natin, nakasamba sila ngayon. Umiyak si Rosemary. Grabing malak. Binayaran siya ng amo.
nakatulong, nakabigay pa sa gawain ng Diyos. Grabe, Panginoon. Hindi na expected. Mahirap. Pero ang Diyos pag gumawa ng paraan, kaya sabi dito para maging malakas ka sa spiritual, first of all, you desire an excellent things. Gagawa ka ng bagay na mabuting, magaling na bagay nga ikalulugod sa Diyos. Align to the will of God. Hindi ka magsimang, kundi align sa kalooban ng Diyos. Kaya ang Diyos natin buhay makapangyarihan. He is the answering God. Tumutugon siya sa dalangin at nakikita niya ang paghirap ng kanyang mga anak. He's seen the affliction of His people. He feel what we feel. Naramdaman ng Diyos ang ating naramdaman. He feel what we feel. Hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Para mutubo ka sa spiritual, tutubo ka spiritual. First of all, you desire an excellent things to God. Gawin mo lang lahat sa magaling, mabuting bagay para sa Diyos. Gawa ka lang nga gawa. Dahil buhay ang Diyos natin na pinaglingkod. Amen ba? Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Diba? Mga testipege na dito, mga anak nila nagkasakit, na slide, na ching. Hindi basta-basta. May pira sila, kaya rin po hospital, pero dinala nila sa Pasul House. They trust the Lord. Lihans dito ng mga magagawa namin, pinagaling ng Diyos. Kaya minsan may isip natin, para bang pag may dumating nga problema sa buhay natin, huwag kayo magnegatibo. Don't think negative, but we always think positive. Kasi pag negative ka, sa devil po yun. It makes you doubt. Think positive. Kasi pag positive ka, sa Panginoon yan. Gagawa ang Diyos ng paraan na mabuti para sa atin. Grabe yung mga testimony, buhay ang Diyos natin. Lahat happy. May mga trials, pag dumating ang pagpapala, lahat happy. Di ba? Nakatulong pa sa church, nakapagbigay ng supiring, nadagdagan yung gastusan natin. Ay, di pala, nadagdagan yung gastusan. Baliktad naman yung sinabi ko. Imbis nagbigay, madagdagan pa yung gastusan. Mabawasan konti ang gastusan. Amen ba? So, ginamit pa kayo ng Panginoon. And you must to expect that. Sabi ng Biblia, after you have done my will, I will answer your prayer. And you shall receive the promise of God. Pagkatapos sunod mo ang kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia, God will answer your prayer. Ginawa ng kalooban ng Diyos, after that, tinugon sila ng Panginoon. Amen? Then you shall receive the promise. What is the promise? Tatlo ang pangako ng Diyos. Beloved, I wish above all things, all things, lahat ng bagay. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Na kayo ay maging mauswagon, maging prosperous. Amen? And be in health even as thy soul prospereth. Tatlo ang pangako ng Diyos nga pinangandoy ni Pablo, wishing nga kayo pagpapalain ng Diyos sa material, financial, din physical, maging kondisyon ka, pagalingin karamdaman mo, then thy soul spiritually, mapuno ka ng spiritual maturity, kagalakan sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen ba? Amen? Napakabait ng ating mahal na Panginoon.
Kaya hindi basta-basta ang ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? Sunod, to be strong spiritually as Christian, strive for maturity. Ang nam kanina, desire excellent things. Pangalawa, strive for maturity. Magsumikap ka upang ikaw maging matured na Kristiyano. Ang maturity, spiritual maturity, ay sa pagpagpagpagpagkamot yan. Self-striving. Ikaw mismo ang nagdadala ng iyong sarili. You must force yourself nga ikaw maging matured. Ikaw ang nagdadala. Gagawa ka ng mabuting bagay, mga magandang bagay, din para ikaw ay magsumikap. Nga ikaw maging matured, maging matanda kang Kristiyano. Alam mo, ikaw mismo yan. Then alam na natin ang kalooban ng Diyos. Alam na natin. Ano makapalugod sa Diyos, how to be aligned in the will of God. Alam na po natin. So ikaw, you are the one who strive. Ikaw ang magsumikap. Anong pag-strive? Kung sa Bisaya, paningkamot. Paninguha. Para maging matured ka. Amen? Amen? Ay, yung mga batang maliliit, makita mo, sila mismo nag-strive sa sarili. Pabit ng 1-year-old, talagang nag-abay na sila. Gusto talaga sa lumakad ng sarili. Kaya sa pagsumikap ng mga bata, lakad-lakad na may abay, hanggang nakalakad sila. Bata, nag-grow sila sa ilang physical strength at growth, sa ilang pagsumikap bilang bata. Makita natin paano tumubo ang ating mga baby. Sila na mismo. Matuwa ka pag nakita mo anak mo malakas na lumakad. Amen? Ganon din ang Diyos. Pag nakita ng Panginoon na kayo po'y lumalakad na ng spiritual matured, matutuwa ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Nalulugod ang Diyos sa atin na paluguran natin ang ating mahal na Panginoon. And we do it aligned with the will of God. Marunong ka ng tumayo. Marunong ka ng bumalanse. Marunong ka ng lumakad. Marunong ka na gumawa ng mga bagay-bagay na hindi ka matumba, hindi ka magtalisod, hindi ka mawala, hindi ka matisod, kundi makatayo ka sa iyong paa, sa iyong panampalataya upang paluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. You can stand in your faith. In your faith and in service to our loving God na mayroong panampalataya. Amen ba? Philippians chapter 3, verses 13 up to 16, kindly pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 3, ang talata ay 13 hanggang 16. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Nagtutumuloy ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. 15. Kaya nga kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, at kung anumay nagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. 16. Lamang ay magsisilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Amen. Palakpakan po natin Diyos. So striving for maturity. Sabi ni Pablo, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. So how to strive maturity? Sabi ni Pablo, isang bagay lang ang hindi ko makalimutan at ito po'y palagi kong naalaala. Isang bagay lang na aking ginagawa. Ano yon? Kinalimutan ko ang mga bagay sa likod na tinalikuran ko na. Dati ka lasinggiro, sugarol, babairo, hindi mo na balikan yun. Kung sa Ilonggo pa, dati kang tarantado. Ano ba sa Bisaya yung tarantado?
Parang iba yun Parang rebelde. Amen ma? Hindi mo na babalikan. Hindi mo na yon babalikan. Amen? Mga kapatid, hindi ko po inaaring inaabot na tapot isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na sa likuran ko at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Tinutungo, pinapunta niya, dinidiretso niya. Lumalakad siyang diretso, tinutungo niya yung mga bagay sa kanyang harapan. Ano yon? Kung paano paluguran ang Diyos, paano masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nagtutumulin ako. Tulin Tumulin. Hindi pa bagal-bagal. Habang nag-strive ka, pilisan mo pala. Wala namang tumatakbo na mabagal. Takbo ka ng 100 meter dash, pwede ba ganong-ganong ka lang? 100 meter dash yun Kailangan buong speed mo para mauna ka sa finishing line. Sabi ni Pablo, tumutulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagkatawag sa Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal, ay mag-isip ng gayon. Sakdal, mag-isip ng gayon. At kung sa anumay kakaiba kayo ng iniisip, ay ipapahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Palakpakan po natin, Diyos. Nevertheless, we have already attained. Tapos naman, naabot na po natin. Let us walk by the same role. Let us mind the same things. Lumakad tayo ng isang kalooban lang. Isang role. Isang patakaran. And let us mind the same things. Isa lang ang ating pag-iisip. Tinalikuran mo ng lahat, huwag mo na balikan. Tumungo ka sa takbuhin. Tumulin ka pa. Paspasan mo. Amen? Strive for maturity. Ang pag-strive pala, paspas. Gawin mo palaging kalooban ng Diyos. Martes pa lang, Merkulis na naisip mo. Huwebes pa lang, Biyernes na, kay mag-overnight ka na. Sabado pa lang gusto mo, Sunday na. Tumulin ka palagi. Hindi mo pa nakuha ang sweldo mo, binibilang mo na, kunan mo na ng tayo sinopering, hatid ko na sa pastoral house. Lahat, gawin mo, tumutulin ka. Hindi pa ulisapin, advance ka na mag-fasting. Sabi ng Biblia, tumutulin ka. Striving for maturity, gawin mo, ganapin mo lahat ng bagay. Huwag ka magpahinahina. Kaya kung magpahinahina ka, mahabol ka ng kaaway. Imbis maging matured ka na, mapagkatiwalaan ka na, mapakinabangan ka na sa Diyos, wala, maraming matisod sa iyo. Hindi na nakita how you strive maturity in the Diyos. Ikaw nga matagal ng Kristiyano, inaasahan ka maging leader, wala sila makita na maging leader ka. Sayang. Ilang taong ka na naglingkod, hindi ka pa rin nag-matured. Imbis ikaw manguna, ikaw palaging naghahabol. Kaya, sabi nila sa Biblia, mayroong nauna, nauli. Mayroong nahuli at nauna. Yan ang sa maturity. May talento May pinatrabaho ang tao. May nagtrabaho sa farm niya, nag-start ng 9 o'clock in the morning. Yung isa, 11 o'clock na nag-start. Ngayon, tinitingnan sila ng amo na ang ilang trabaho. How they strive their work. Nakikinig ba kayo? Pag sweldo sa hapon, parehas ang sweldo. Nagreklamo ngayon ang tao, nagtrabaho 9 o'clock in the morning, nag-start. Amo, bakit? Alas 9 ako nag-umpisa, siya alas 11 na.
Bakit pareho yung sweldo namin? Anong sagot niyo? Sabi ng amo, bakit nagreklamo ka? Kaya ako nakikita at nakaalam ng iyong trabaho. Kung sino sa iyo nagsumikap nga nagtrabaho, nakikita ko. So nakikita ng Diyos kung paano natin pinagsikapan ang ating buhay espiritual. Kaya huwag mo sabihin nga, matagal na ako sa church. Matagal na ako na-save. Ngayon, 32 years na ako rito sa December 17. Ito yung mga bago pa lang 10 years pa lang, 15 years, mas palagi pa nag-a-assist dito. Ako wala. Ang tanong, nakikita mo ba yung trabaho mo? Alam mo ba yung trabaho mo? Kung bakit ka nalampasan ng iba? Ikaw lang ang nakaalam na yung trabaho. Kung mapagkatiwalaan ka ni Diyos o hindi. Kung ikaw ba nag-strive for maturity. Ikaw nakaalam at ang Diyos ang nakakita na maghusga sa ating ginagawa. Everybody say praise the Lord. Amen ba? Kaya yung maturity, hindi binabasihan sa taon. Hindi binabasihan yan. Eh basi nagmamalaki ka, ay matured ako, malaki, matagal na ako, 32 years na ako dito na save. Kaya ang tanong, kompleto ka pa magsamba kada semana? Oo. Totalan ka ng Diyos sa imong trabaho. Nagtatapat ka ba? Nagbibigay ka ba ng sobra sa insakto? Sa labas, nagpapakabanal ka ba? You align with the will of God. Nakapalugod ka ba sa kalooban ng Diyos? Sa labas. Hindi natin pwede gawin bulag ang Diyos. Kaya lahat ating ginagawa sa labas, sa ating tahanan, sa mga trabaho, sa iglesia, nakikita lahat ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, I count not myself to be apprehended. Hindi ko iniisip, binibilang sarili ko na naabot ko ng lahat ng bagay. Ngunit isang bagay lang ay hindi ko makalimutan ng aking ginagawa. Yung mga bagay na tinalikuran ko na, yung mga maruming bagay tinalikuran ko na, walang kabuluhan na bagay, hindi ko na dinalikan. Kaya ako'y reaching forth toward the things that are before. Naging tumulin siya nang ginawa ang mga bagay gawin sa harapan niya to reach the goal of success. Hindi niya na tinalikuran, kaya alam niya na, already attained, alam ko na ang mga bagay sa likuran. Kaya hindi ko na binabalikan. Ang sabi niya, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Tumutungo ako na matulin sa harapan ko mga bagay sa unahan ko. Mga kapatid, hindi ko inaaring. Amen ba? Nagtutumulin ako sa hangganan, sa gantimpala. Yun ang tinitingnan ni Pablo. Kaya naging paspas sa tumutulin ako sa hangganan, sa gantimpala, reward, gantimpala, sa dakilang pagkatawag sa Diyos sa kay Kristo Jesus. Yung pagkatawag ni mo, yung titingnan mo. Dakilang pagkatawag. Malaking the great calling. Pagkatawag sa atin ng Diyos kay Kristo Jesus. I press toward. Anong press?
tinutulak ko ang aking sarili. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yan dapat gawin natin. That is striving. Striving yan. You press yourself toward, pinipilit mo. Sinisikap mo. Yung marka ng malaking presyo na inatang sa atin sa pagkabataas ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Tinawag tayo membro ng Diyos mo kasi it is a high calling of God. Especially kung tinawag ka to be a member of this living church. Lalo na kung tinawag ka maging preacher, maging manggagawa, maging mga awit, mga manunugtog, lahat ginagamit ka sa church bagamat di ka karapat-dapat. Kaya kayo mga bata dito na nagkakamera-kameraman, bata pa ka mo, wala pa kang sapat na pag-iisip, hindi kayo nag-training bilang kamera, pero pasalamatan niyo naging kameraman kayo. Kaya ayusin nyo pag kayo magsagawa ng inyong mga obligasyon sa church. Pag diyan kayo sa opisina nyo, mag-concentrate kayo. Huwag puro kwentuhan, istoryahan ay kayo, malakas pang boses nyo sa nag-testify. Dahil bakit? May trabaho tayo, may obligasyon tayo, pero sumasamba tayo sa Diyos. Hindi tayo magpunta rito para magchismisan. Hindi para magpalakihan ng boses, para magmayabangan. Pupunta tayo dito dahil ang ating responsibilidad, ginatrabaho natin. We press toward the mark of the high calling of God. Hindi para pag magpayabang lang tayo na ginagamit tayo. Hindi po yan. Gaan mo importansya. Strive for maturity. Hindi po basta-bastang paglingkod sa Diyos. Yung buhay manggagawa, hindi po basta-basta ito. Kung ako lang, magpala ko ng resignisyon. Pero sa church, walang resignisyon. Habang may hininga, may buhay, may lakas ka. Kaya mo gawin ang lahat ng bagay. Gawin mo para ikalugod sa Diyos. Magampanan mo ang tungkulin mo kahit mahirap. Hindi basta-basta ang pagkatawag. Sabi ni Pablo, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Pag tinawag ka ng Diyos, it is the prize. Titingnan mo yung marka ng presyo ng napakataas na pagkatawag sa iyo ng Diyos, magitan ng ating mahal na Panginoon. Hindi basta-basta yon. You became an ambassador of Christ. Ano may ambassador? Tingnan mo, Pilipinas, pinadala doon sa Kuwait. Ambassador of the Philippines to Kuwait. Ano ang ambassador? Representative. Ikaw nag-represent. Nag-represent ka. Tumatayo ka sa bandila ng Pilipinas, sa Kuwait, sa Amerika, sa ibang lugar, para dumipinsa ka ng pangalan ng Pilipinas, mga Pilipino sa ibang bansa, because you are the ambassador. Tayo, tinawag tayo, mataas ka pagkatawag, ambassador tayo. Anong ginaproteksyon na natin? Yung pangalan ng Diyos. Yung pangalan ng church. Pangalan ng ating mahal na pastor. Kaya, do it. You have to strive, desire an excellent things, magagaling na mga bagay ang gawin niyo. Then, pagsumikap upang ko maging matured sa spiritual. Pag matured ka na, hindi ka na pasaway. Amen? Alam mo nang ginagawa mo. You know how to behave yourself in a decent way. Alam mo na. Alam mo na. Kasi tigulang ka na eh. Alam man, tigulang ka na 5 anyos, pero kasi taon ng bata. Amen? Nagkakahiya yun. Ikaw nga matured, ikaw nang magtuturo sa mga bata, maging teacher, professor ka na. Pero kung hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagmamatured, ikaw palagi tinuturuan, pasaway ka pa rin na hindi ka pa nag-matured. You are not spiritually matured.
Spiritually matured ka, ikaw nang nagtuturo. Ikaw ang nagbigay ng example sa mga tao. The good example. The excellent example ang pinapakita mo. Hindi, walang kabuktutan. Walang pasaway. Kaya dito, nakatayo tayo lahat dahil sa grasya lang ng Diyos. This grace that we have now from the Lord, huwag natin abusuhin. Because we are saved through grace, not a work that we should boast. Hindi dahil sa ating mga ginagawa, ang mga nagawa, our talent, that we should boast ourselves. Pagmamalaki natin, hindi po. Tandaan natin. We only just saved through grace. Tinawag tayo, linigtas tayo sa magitan ng grasya lamang ng Diyos. Gigrasyahan lang tayo. Kung walang grasya ang Diyos, wala tayo ngayon. Kaya huwag nating pagmamalaki kung sino tayo, na magaling na tayo, may nagawa na tayo, wala pa tayong nagawa. Sabi ni Pablo, everything I counted loss for Christ. Lahat na naabot ko, ginawa ko, sabi ni Pablo, I counted loss for Christ. Binilang kong kalugihan lahat kay Kristo para lang maabot ko ang pagka-excellence ng ating Diyos. To reach the excellency of God in my life. Para maabot mo yung pagkahalang doon sa Diyos, sa iyong sarili, nga sino naman tayo na kinahabagan na tayo ng Diyos. Kaya you must to walk. Lumakad tayo ng maayos, karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Yun po ang matured ng Kristiyano. Amen ba? Amen ba? Pinapakita natin sa ating mga ginagawa. Bagamat may mga kahinaan tayo, may mga problema tayo, pero still, hindi natin dinadamay. Amen ba? May kapatiran nga dito, hindi na dumalo dahil gabi daw problema. Sabi ko, ganong giganting problema mo sa bahay nyo, wala labot ang church. Hindi kasama ang paglingkod mo sa Panginoon. Bahala daganan ka ng bagyo dyan, linog, anong mangyari sa buhay mo. Pero with regards of your service to God, walang pakialam. Huwag mo idamay yon. Kaya huwag mo idamay ang Diyos sa iyong problema. Kaya kung idamay mo ang Panginoon sa iyong problema, lalo na walang makiramay sa iyong problema. Kaya ang Diyos lang ang tutulong sa ating problema, walang iba. Ulitin ko po, ating mahal kapatid. Sister Grace, di mata. Grabe yung problema niya, siyang anak. Pero naniwala siya. Gusto na talaga ng anak niya, ni Rosemary umuli. Kasi tapos ng kontrata, extend. Hindi pa ginisweldoan, mahirap yun. Mahirap sa abroad, ibang bansa. Alam mo, amo mo, ibang ugali yun. Pero she still keep on praying. Sila mag-asawa. Padayon lang, walang reklamo. Kaya, nakapiling lang anak nila sa himilagrong pamaraanan. Wala na in-expect, wala sila mag-expect. Unexpected blessing para sa kanila. Nakauwi ila anak. Grabe. Amen. Totoo ang Diyos. Buhay. Pamaskong regalo sa kanila. Nakapiling anak. Grabe ang Diyos. Kaya sabi ko siya mga kapatid, God will make a way that seems to be no way. Kaya tayo dito, kuralong magaling na bagay, mabuting bagay nga i-desire natin gawin natin. At pagsumikap, strive for maturity. Ngayon, sunod na linggo, atin ang anniversary. Alam nyo lang yung dapat yung gawin. Magdala kayo ng mga kaluluwa, magdala kayo ng mga bunga, magluto kayo sa inyo,
At ang kalahati, ilagyan nyo sa impormasyon. Magtulungan tayo. Kung mayroon pang natira kayong ibigay nga pledges, mas the best, pagpalain kayo. You're striving, makatulong sa gawain. Ngayon, tapos na yung leaflets dyan. Mamaya, kung gusto nyo humingi ng leaflets, pwede kayo mabigay na kayo doon sa inyong lugar. Kaya bukas, mag-start na tayo ng sounding. Yung wala mga trabaho sa yung bahay, pupunta kayo rito. Ito na ipakita how you strive for maturity. Tutulong kayo sa gawain ng Panginoon para maraming tao maligtas. Pag nakita ng Diyos, nagkakaisa kayo, gumagawa ka ng bagay na para maging spiritual matured ka, matutuwa ang Diyos. Papapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Tulong-tulong tayo sa gawain ng Diyos. Pakita natin paano tayo naging humble. Wala tayong iniisip, forget ourselves. Bilang Kristiyano, you must to forget yourself and you must to live for others. Kristiyano yon, kalimtiin sarili mo. Mabuhi ka para sa uban. It's the time nga mabuhay ka para sa uban. Ano yon? Mamigay ka ng leaflets. Sama ka sounding. Kaya forget yourself. Forget yourself. Sabi ni Pablo, one thing I do, hindi ko makalimutan, forgetting those things which are behind. Isang bagay lang, hindi ko makalimutan, kinalimutan ko, tanalikuran kong kinalimutan ko na. Kundi, I press toward the mark of the prize of the high calling of God. Gawin natin ito para mapaluguran natin ang Diyos. Maka-align tayo sa kalooban ng Diyos. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Awitan natin ang Diyos, maminamahal. God will make a way that seems to be no way. Gagawa ang Panginoon ng kapamaraanan kahit sa mga bagay na wala ng kaparaanan. At your feet, O Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than Taas yung kamay. to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live to worship you. At your feet, O Lord, is the most
singgit. Hallelujah. Mga minamahal, wala nang pinakamataas na pagkatawag sa atin. Nga ito po hindi mawala ang honor, ang Diyos. Pasidunggan tayo ng ating Panginoon, pagpalanginan tayo sa Diyos. Kaya kayo mga baguhan nakatindog sa tunga, swerte nyo sa araw na ito. Napakaswerte nyo, dinala kayo dito ng ating Panginoon. Ibayaw yung kamot, ibayaw, itaas yung kamot. Ipiyong iyong mata, sabat ka mo sa akong pangamuyo. Kinasing-kasing nga pagsabat upan ang pagdawat sa ating mahal na Panginoon. Kamudiya ang magaigsunan nga dugay na ibayaw kamot yo, istoryahan nyo ang Ginoo. Speak to our dearest Jesus. Kausapin nyo ang Panginoon. Anong gusto nyo sa Panginoon? Anong kahilingan mo sa Panginoon? Hingiin mo sa Kanya kasabang pagpakumbaba. Di wala kita mahimo pag walang Diyos. Habang kamo sa tunga, sabat kamo pasunda sa sakong pangamuyo. Amahan ko sa langit, sa ngalan ni Gining Hesus. Ginoo, salamat sa imong kaayo sa akong kinabuhi. Gining Hesus, gidawat ko ikaw, nga akong personal nga mangluluwas, Diyos, ug hari sa akong kinabuhi. Pasayloa ako Ginoo, sa tanan kong nahimo nga sala, sukad ako bata pa, hantod kining orasa. Sa iluwa ako Ginoo, imo ako anak mong tinuod, sa kising-kasing sa binuhatan o sa kamaturan. Isulat ako ngalan sa langit. Luwas ako patitibok kong pamilya. Sa ngalan ni Jesus ang gidawat. Amen. Opo Panginoon, salamat sa katawhan nga niya karon. Sa iluwa sila, kaluyi sila Ginoo. Kasi sila magapadayon pangalagad kanimo Dios. Maging sincero sila sa paglingkod kanimo. Muning sinugdanan silang relasyon kanimo Lord. Magapadayon mga lagad kanimo, magmilagro ka silang kinabuhi. Ayaw sakit balatian sa bara problema na palagini sa tanan. Sa pagampo mala pastor sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Opo, malapay nun salamat sa katawhan niya ay nagduol sa iyo, pasayluwa sila. Patawarin mo sila Lord. Sa nagkulang ka sa nagkamali, imo sila nagtinuod sa kasing-kasing, binuhatang kamaturan, Lord. Pag-ianak mo sa matuod sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Basta Lord. Mga muyog itatanan sa atong tanan, Panginanglanon, mga minamahal. Sabihin niyo sa Diyos sa iyong mga problema, itong mga pangailangan. Handa ang Diyos sa sagot sa atin. Hallelujah, Jesus. Opo na kilang Diyos sa malas pa Jesus. Malapanginoon. Patawarin mo kami. Sa malaki namin pagkukulang, pagkasalag ka mali. Sa mga kami sa nagkulang, nagkasalag ka mali. Sa puso, isipan, damdamin, patawarin mo kami. Marapatin mo dalangin pag sumamo namin sa iyo. So dalangin ng aming dearly beloved Pastor, Lord. Ibaba ang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. May sakit, karamdaman, balatian, paiwa sila. Lutasin mo nga problema, Lord. Pati mga webcast viewer namin na sa buong daigdig. Pagpalain mo kami lahat sa material sa labagay karon din. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah. Itaas yung iyong kamay na isa ipatong sa iyong ulo. Kung may problema, dalawang kamay, itaas yung ating makahilingan, ibigay natin sa Diyos. Opo na kailan Diyos, minsan pa ulit kami sa masalito ng sumamo sa iyo, Lord. Sa lahat ng mga kapatid na may taglay mga problema, karamdaman, kahinaan sa buhay, tulungan mo sila, kahabagat mo sila, Diyos, sa lalo ngayon din. Ibaba ang kapangyarihan, ikapa sila, badlungan nyo. Jesus' name. I by the prop darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases cast out from the children right now, the might of Jesus. Be healed right now. Bless the chili, financially, physical, spirit, Lord. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Palagpakan natin Diyos, na mahal. Mayroon upat ng reglamentong kaluwasan. Upat. Upat ang reglamento sa kaluwasan. Una, pagtuo. Ikadua, pag-inulsol. Ang inulsol naman kamo. Pangtulo, bautismo sa tubig. Sa ngalan ni Jesus. Tuslob sa tubig na mga tarob di ang ilisanan, isuloob nyo na. Ang pang-upat, pag nahuman ng bautismo na pasaylon sala, madawat yung balang espiritu. So nakita na baptismal tab sa kilid, may taba. Nakita sa nina gyapon nga
room by room. May mag-assist inyo nga mga preacher, mga choir. Mabutis mo kamo para makumplito ang inyong kaluwasan. Amen? Pag uli nyo sa iyong balay, ampingan na kamo sa Ginoo, protektado kamo sa Dios. May sakit balatian kamo, ayuhon kamo, palanginan kamo sa Ginoo. Amen? So, ganun lang kasimple padulong langit. Wala nang istorya. Amen ba? Sa Biblia, gawas ang tao iganak usab sa tubig, sa spirito, dili makasulod sa langit. So, you must be born again. Amen? Ganun lang po. So, balik yung sa lingkuranan. Balik na kamo sa lingkuranan, kayo man naman ito pangamuyo. So, magkuha muna kita sa itong mga special offering. No? Special offering. O kakanta pa, may last pa. Nga karuling ang painis karon. Last pa. Pagkatapos ng ating closing prayer, mayroon pong meeting ang mga martial. Ang mga miyembro sa martial po, may meeting tayo after sa closing prayer. Sige po, manalangin muna tayo po. Dakilan Diyos sa mga Jesus, hallelujah. Sa lahat kapatiran, di nagsasawa sa mga pagbibigay, sa mga plenty special offering, Lord. Palanginin sila, ibalik ang libong beses, palangin sila sa dalay malapastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. More than I could hope or dream of, you have poured your favor in me. One in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love told me to leave now. You are more than enough for me. More than I could hope or dream of, you have put your favor in me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love has told me to leave now. You are more than enough for me. More than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love has told me to leave now. You are more than enough for me. Amen. God bless you po. At manintog ta mga minamahal. Wala pa tagalukso, di ba? Oh, ibayaw kamot. Lukso kita. Kusog nga singgit. Tulo ka bisis. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon. O, mag-last na ito nga karuling ng ating mga bilang.
manindog na tatanan, mga minamahal, sa atong closing prayer. Iyagi po sa boxes natin, yung puting abag, 5 pisos pataas, sa maroon ay sa lupa po yon. Mga minamahal, so yung announcement natin, pakinggan nyo po. Sa Martes, ang ating overnight prayer. I-advance natin. Sa Martes, ang ating overnight prayer. Sa Webes, atong midweek service. Gibali na to kay para pag Webes, makapahulay pang mga choir. Kay pag Friday, December 15, yan ang pinaka-last and final practice na ng lahat ng mga choir. So, Friday po ang last practice, no? Finest, yan o. December 15 po, Friday yan. So, general practice, beloved finest choir, youth, single choir, mimers with choral, yun. Pag December 16, Saturday, mag-permission na lahat sa gym, sa Corpus Christi, sa mga choir yun. Attendance, it is a must, no? Then, pag Saturday, mga 8:30 in the morning, 9, mayroon tayo dito motorcade. May motorcade kita. So, gikan diri ang starting sa motorcade, mga sakyanan natin, mga motor, lahat. May mag-guide ng mga RTA, sila mag-guide sa atin. Ang pinaka-last natin, ang ating end sa ating po sa iyong pagkilos, sa iyong mainam, yung matamis na presensya. Simula sa pag-am sa joyful song, song pagbigay, pagkatotoo, pagpaliwanag, kaputandog, higit sa lahat sa iyong banal salita, naging inspirasyon sa iyong pagpatuloy sa paglilingkod. Ang panalangin, mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord, paano mo pinarating ng luwalhati, malamang kapatiran sa lugar na ito, gandun din sa kanilang pag-uwi, mahal na Panginoon, dubling pag-iingat, gabay, patnubay, kalakasan, at ibalik mo kami, mahal na Panginoon, sa Martes, mahal na Panginoon, sa overnight prayer. Mahal na Panginoon, sama-sama kami magbuburi sa iyo, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot na langin sa magang pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.